never lose hope. Sabi sa Ebanghelyo, pinagaling ni Jesus yung biyena ni Simon Pedro. May sakit. Tapos, dinala sa kanya ang lahat ng may sakit. Naantig ako dun sa unang pagbasa, kung napakinggan ninyo. Ito ay tungkol kay Job. Kilala niyo ba si Job? Na? Si Job ay sa Old Testament, siya isang napakabuting tao, napakabait. No? Napakabait. Tapos sinabi ng demonyo sa Panginoon, kaya lang mabait yan kasi walang nangyayaring kamalasan sa buhay niya. Ay, subukan mong may mangyaring kamalasan sa buhay niyan. Iiwanan ka din yan. Na ganon. Tapos sabi ng Panginoon, sige, subukin mo. Huwag mo lang papatayin si Job. Yung hanggat kayang masusubok mo. So kaya anong nangyari kay Job? Namatay lahat ng mahal sa buhay, nawala lahat ng ari-arian, nagkaroon pa ng ano yung tawag doon? Pigsa sa lahat ng buong katawan niya, lahat na ng kamalasan. No? At siguro sa puntong ito yung nasa pinaka, no? Si Job ay nasa pinaka lowest moment na ng buhay niya. Sayad na ika nga, dapang-dapa na. Kaya anong mga sinabi niya? Sabi niya, no? Ang buhay ng tao ay sagana sa hirap, bat-bat ng tiisin at lungkot na dinaranas. Siya'y tulad ng alipin, pahinga ang hangad. Para siyang manggagawa, naghihintay ng kanyang bayad. Maraming buwan na ang lumipas. Wala nang layon ang buhay ko, sabi niya. No? Parang wala na daw dahilan. At tuwing sasapit ang gabi, namimighati ako. Ang tagal ng gabi. Parang wala ng umaga. Ano? Hindi mapanatag sa higaan at parating balisa. Mga araw ng buhay ko'y mabilis na lalagas. Pag-asa ko'y lumalabo at matuling tumatakas. O Diyos, iyong alalahanin ang buhay ko'y parang hangin. Ang ligaya ng buhay ko'y napalitan na ng lagim. Grabe, no? Talagang damang-dama mo yung pinagdadaanan niya. Sipin mo, yung ligaya daw ng buhay niya ay napalitan na ng lagim. No? Nung binabasa ko to, parang grabe yung lalim ng lungkot ni Job. No? And I feel na sa puntong ito, anong dinadanas ni Job? He is undergoing depression. Dumatana siya ng matinding depression sa buhay niya. Kaya yun, medyo seryoso ho yung pag-uusapan natin. No? At sa tingin ko, alam ninyo, may akong pag-usapan ito. Alam niyo kung bakit? Dumaan ho ako dito. Noong 2019. No? At may nabasa akong libro, kaya maganda siyang pag-usapan, kasi marami sa atin, sabi nga doon halos lahat daw ay dadaan dito. Iba-iba lang ang intensity. Alam niyo ba ibig sabihin ng intensity? Iba't iba lang ang bigat ng depression, pero halos lahat dadanas daw nito. Baka mamaya, yung dumadanas pala nito, yung anak ninyo. Alam niyo bakit ko to sinishare ngayon? Kasi bago ho ako dumanas ng depression noon, pag may lalapit sa aking magulang, sasabihin sa akin, Father, ano hong gagawin ko? Yung anak ko nagde-depression. Dahil hindi ko pa dinadanas, sasabihin ko, naku, ganito ho, ganito yung gawin nyo, ganon. Ganon yung sinasabi ko. Pero nasa likod ng utak ko, yung totoo ha, totoo, nasa likod ng utak ko, gusto kong sabihin sa kanya, arte-arte lang ng anak mo. Yun yung gusto kong sabihin. Kasi si Father, hindi pa ito dinadanas. Alam nyo, nung dinanas ko, depression is real. Talagang totoo ang depression. Kaya pag may nagsabi sa inyong ganon,
huwag niyong babaliwalain. No? Anak ninyo, sinabi, no? Hindi man sabihin yung word na yon, nakita nyo sa kilos ng anak nyo, no? Nagbago yung kilos, hindi naman siya ganun dati. No? Naku, huwag niyong baliwalain. Ay, naku, nalulungkot lang siguro. Tandaan ninyo, pinag-uusapan natin dito, yung mga taong may sakit na dinala kay Jesus. Depression is also a sickness na pwede at dapat gamutin. Tandaan ninyo yan. Meron akong mga ni-research na isang araw pa. No? Ang daming binigay, how to cope with depression. Paano mo ito haharapin? No? Marami ho akong nabasa, pero I will just give you 5. At itong 5 ito, ginawa ko din. Kaya okay ako ngayon. Nagets nyo? Kaya okay na okay ako ngayon kasi yung isi-share ko sa inyo, ito yung mga bagay na ginawa ko din nung dinaanan ko to. Okay? Kasi baka kayo, o kaya baka hindi ka mag-anak nyo, baka kayo mismo ang dumadaan nito ngayon nang hindi ninyo namamalayan. No? Una, sabi dito, first, ang nang isang dapat gawin ng nagde-depression is to express yourself. No? Ano ibig sabihin nun? Ikwento mo yung nangyayari sa'yo sa mga kaibigan mong pinagkakatiwalaan mo at sa mga taong may maitutulong sa'yo o mga eksperto. You should share your story. Tatandaan niyo, meron akong pinapanood ng isang araw lang tungkol doon sa mga naabusong mga bata. No, naabuso. Minsan ang umabuso, sariling magulang. No? And this entails physical abuse and even sexual abuse. Kaya ba't sila nade-depress? Kasi sinasabihan silang, huwag mo yang ikukwento. No? Minsan kahit yung mga magulang, na alam na may nangyari sa anak, sasabihin, huwag mo yang ikukwento, nakakahiya. No. No? Bakit ganon? Sabi nung isang victim doon, pagka ikaw ay pinigilang magkwento, again, you become a victim once again. Naging biktima ka na naman uli dahil pinatatahimik ka. No. Pag dumadanas ka ng ganyang kalalim, talk about it. Ikwento mo. At bawat pagkwento mo, may healing na ibinibigay sa'yo. May pagpapagaling na binibigay sa'yo. Pagka ikaw, kapatid, na nakikinig sa akin ngayon, gusto mo ngayong mapag-isa, pues, lalong dapat lumabas ka. Nagets nyo? Ibig ko sabihin? Ha? Pagka hindi ka naman dating ganun, tapos all of a sudden, gusto mo mag-isa ka lang, may problema. Lalong kailangan mong lumabas at makipag-usap sa mga tao o dun sa mga taong malapit sa'yo. At ang isang sinasabi ko parati, minsan, ang kailangan mong kausapin is a psychiatrist. Walang masamang magpa-psychiatrist. Ako, kinailangan kong magpa-psychiatrist. Why? Because I had double depression. Clinical and situational. Tingnan nyo, kung hindi ako nagpa-doktor, hindi ko maiintindihan yung sarili ko. Amen? Ito tandaan ninyo. Minsan, kahit pare, hindi kaya yung sitwasyon mo. Hindi kami equip, hindi kami aral tungkol sa bagay na yan. Kaya minsan, pagka merong depression, papuntahin mo sa pare, sasabihin ng pare sa'yo, magdasal ka lang. No. Minsan kulang. Yan ang sinasabi sa akin ng mga kaibigan kong pare. Pag sinasabi kong I am undergoing depression, sasabihin sa akin, magdasal ka lang. Sabi sa akin, magdasal ka lang. Kahit yun nga, hindi ko magawa Dahil sa pinagdadaanan ko, hindi ko din nauunawaan yung sarili ko. Nagigets nyo ba? Kahit yung nangyayari sa akin, I do not understand.
Kaya pinag-uusapan ko to. Kaya sinasabi ko to. Kasi alam kong maraming nandito o mga nakikinig na pinagdadaanan ngayon yung pinagdaanan ko. Yung kahit sarili nyo, hindi nyo maunawaan. Ha? So yun yung number 1, ha? Talk about it, express yourself. No? Dapat kailangan mailabas mo yan. No? Mailabas mo. Number 2, eat healthy food. Ang problema ho kasi, pag nagde-depression, isang either, kain ka ng kain or ayaw mong kumain. Ang nangyari ho sa akin, ayaw kong kumain. Hindi sa ayaw ko. Pag sinubo ko, gusto ko nang isuka. May window yan na biglang parang, uy, may gana akong kumain. Paisa-isang beses lang yun sa 3 araw. Pag merong ganong window, kakain ako ng mga masustansyang pagkain. Hindi pwedeng hindi ka kakain. Makakadagdag yun sa pinagdadaanan mo dahil walang sustansya ang iyong katawan. You should eat healthy food. No? Drink lots of water. No? That's another thing that you can do when you're experiencing this. Number 3, ang isang ginawa ko na ayokong gawin. Marami kang gagawin na ayaw mong gawin sana kasi nga you are undergoing depression. Exercise. Ayoko nga lumabas ng kwarto di ba? Tama? Pero hindi. Sabi nung psychiatrist ko, Father, kasi ang sabi nung psychiatrist ko, alam mo, Father, yung nangyayari sa'yo ngayon, pag pinabayaan mo, eto ka, gumaganyan ka ngayon, di ba? Bumababa daw. Pag pinabayaan mo yan, bubuluso ka pababa. Sabi niya. Pero pagka tinulungan mo sarili mo, gumaganyan ka, pwede ka namang itaas niyan ng mataas na mataas. So nasa sayo, sabi niya. Kailangan, you have to help yourself. Walang ibang gagawa niyan sa iyo, Father, kung hindi ikaw, sabi niya sa akin. So kahit ayokong lumabas, kasi nga tamad na tamad ako, pipilitin ko yung sarili ko, magwo-walking ako araw-araw for 30 minutes. Tapos sabi, Father, sunlight, morning sunlight is very important for you. Because morning sunlight helps our body create the substance like vitamin C, vitamin D, and serotonin, and melatonin. Pagka daw nagpapaaraw ka, magke-create ng substance yung katawan mo na serotonin. What is serotonin? Serotonin is what they call happy hormones. Ito ang hormones na nagpapasaya para malabanan yung depression mo. No? At ano yung isa? Melatonin. Ano yung melatonin? Ito yung hormones that helps you sleep. Kasi ano hong nangyayari sa akin? Hirap akong matulog sa gabi. Tapos may papainom sa akin. Makakatulog ako, magigising ako ng 2:00. Ang lamig-lamig ng kwarto, pero yung t-shirt ko basang-basa sa pawis. Tapos nanginginig yung buong katawan ko. Ganon ho yung nangyayari sa akin. No? So, kahit na ayokong lumabas, maglalakad ako for 30 minutes, magpapaaraw ako for another 15 minutes. Para makakreate yung katawan ko ng serotonin and melatonin. Pero tandaan nyo to, nung pinagdadaanan ko yun, may kasama ako isang pare doon sa UP na dumaan din sa depression. Sabi niya sa akin, huwag kang mag-alala, lilipas yan. Pero nung dumadaan ako doon, umiiyak ako sa kanya. Sabi ko, parang hindi. Sabi ko sa kanya, parang hindi siya matatapos. Kailan? Sabi niya, basta tulungan mo lang sarili mo, yung pinapagawa sa iyo ng psychiatrist, gawin mo, magigising ka na lang, nalampasan mo na, parang hindi nga Sinabi ko na nga sa iyo, malalampasan mo, di ba? Ako nga dati, ganyan din. Sabi niya sa akin. Kasi habang dumadaan ka doon, parang hindi talaga matatapos. Parang hindi ka makakalabas. Tandaan niyo yan. Sa mga baka dumadaan din ng ganito. Exercise and sunlight. Very important for you. Kahit na yung mga lulungkot, ganyan, no?
Kaya nga, alam ninyo, sa mga bansa na sobrang lamig, yung tapos parating madilim, mas mataas ang cases ng depression tuwing ganong panahon. Yung walang masyadong araw. Nagets nyo? Ayan. Number 4. No? Ang isang ginawa ko noon, sabi sa akin, araw-araw, maghanap ka ng 3 magagandang bagay sa buhay mo. Bakit? Kasi pag when you are depressed, parang nasa isip mo, gaya ni Job, wala nang maganda sa buhay. Ano pang maganda sa buhay? No? So when I had that, kailangan mag-isip, ano mga magagandang bagay sa buhay ko? Araw-araw, 3 lang. No? Para araw-araw, nire-reinforce mo yung sarili mo ng magaganda at positibong bagay. No? Para hindi yung mga negative ang naiisip mo. Madalas, hindi ka makatulog. Bakit? Ang dami mong iniisip. Ba't di pa nagbabayad ng utang? Hindi ba? Hindi mo naisip. Kahit di siya nagbabayad, may blessing pa rin. O di mag-focus ka dun sa blessing. Amen? No? Marami kang pwedeng i-focus na bagay that you can be thankful for. Na pwede kang magpasalamat sa Diyos. No? Nawala yung mami ko, daddy ko, yung ate ko. Pero andyan pa yung 2 kapatid ko. Tsaka mga pamangkin ko, nandyan pa sila. At mahal na mahal nila ako. Di ba? Andyan yung mga kaibigan ko na nagmamahal sa akin. Halimbawa, eto, nung nandun ako sa UP, isang Monday ng umaga, itong si Father Bong Tupino, napakabait ito na pare. Sabi niya, bumangon ka dyan. Ayoko. Aalis tayo. Ayoko umalis. Anong ayaw mo? Sabi niya, nag-cancel ako ng mga lakad ko ngayong araw na to para dadaling kita doon sa Rizal. Mamamasyal tayo, pupuntahan natin si Father Rick. Tapos ayaw mo, bumangon ka dyan. O, di bangon ako. No? Nung una, ayoko talaga lumabas. Nung nasa labas na kami at nakikita ko yung mga lugar doon sa Rizal, maya-maya, biglang sandali lang, nag-e-enjoy na ako. Pero ano yun parang nagsiswitch on, nagsiswitch off, nag-e-enjoy ako. Mamaya biglang bagsak na naman ako. Pero maganda yun. Yung mga maliliit o konting panahon na nag-e-enjoy ka, mga maliit na tagumpay na yon. Nagsisimula ka sa maliliit na tagumpay, pero dahil inuulit-ulit mo, soon, dumadami na yung tagumpay mo. Nagigets nyo? Ha? Kung hindi ako lumabas, hindi maiwan na lang ako dito. Tapos sila na lang umalis. Ano mangyayari sa akin doon? Di yung lungkot, yung depression ko, lalo ako magsispin over. Bababa na ng bababa. Nagigets nyo? Ha? So yun, no? Notice the good things in your life. Kahit 3 lang araw-araw, kung medyo dumadaan ka sa ganito. And of course, pinaka-importante sa lahat, habang pinagdadaanan ko yon is this, prayer and meditation. Dasal. Alam ninyo, may mga araw, biglang nasa loob lang ako ng simbahan, tapos iiyak lang ako doon ng ilang oras. So, nailalabas ko. Nagets niyo? Sinasabi ko sa Panginoon, kasi nung time na yun, hindi na ako nakakamisa. Sa Kanya ako umiiyak. Sabi ko, Lord, isipin niyo para sa isang pare na hindi ka makamisa. Kasi bakit hindi ako makamisa? Kasi baka mamaya, kasi simula pa lang mag-panic attack ako. Hindi ako makahinga. Hindi ko matapos yung misa. Nagigets niyo? No? Kaya kung magmimisa man ako, kailangan may kasama. Actually, hindi ko alam kung napansin ninyo, nung lumipat ako dito sa St. Peter, pagaling pa lang ho ako noon. Kaya may kasama ako nagmimisa nung time na yon. Hindi ko alam, si Father Isko. Alam kasi niya yung nangyayari sa akin. No? Tapos, talagang hindi pa ako pwedeng kumuha ng madami. No? Paisa-isa lang. Ganon. No? So, ganon ang nangyayari. No? Pray talaga. Sa Kanya ako umiiyak. No? Sa Kanya ako umiiyak. Sa Panginoon ako umiiyak. Lord, please help me. No? Nagme-meditate talaga ako. Kasi it strengthens your mind pag nagme-meditate ka. Ano? Pinalalakas ang pag-iisip mo. Pinalalakas ang utak mo when you meditate. Ano ba yung sabihin nun? Umupo ka lang ng mga 5-10 minuto.
No, pag nilayan mo, no, ang kabutihan ng Diyos sa buhay mo, pag nilayan mo, minsan ang minimeditate ko, sinasabi ko lang, the Lord is healing me. Pinagagaling ako ng Diyos. Paulit-ulit lang yon na nakaupo ako. Sinasabi ko sa sarili ko, kinakausap ko ang Diyos, pinapagaling ako ng Diyos. Pinagagaling ako ng Diyos. Ha? At ayun, eto, uli, nagsiserve uli sa Panginoon. Gaya nung mother-in-law ni San Pedro. Anong sabi dito? Pinagaling siya ni Jesus. Pagkagaling na pagkagaling niya, naglingkod agad siya. Ganon din tayo. Ganon din si Father. Nung pinagaling ng Panginoon, ay, serve uli. Serve agad. Maglingkod uli. Maglingkod agad. At alam ninyo, nung unang sinishare ko to, yung karanasan ko, pagkatapos kong mag-sermon, ang daming lumalapit sa akin, hinihingi yung number ng psychiatrist ko, nagtatanong, I realized, marami pala kaming dumadanas ng ganito. Akala ko noon, ako lang. Ang tanong ko pa nga, bakit ako, Lord? Bakit ako? Sana sila na lang. Yung pala may dahilan. Bakit? Kasi kung kayo man dumanas nito, amen? Kung kuwari may dumanas sa inyo, hindi kayo nagsasalita dito. Nagets nyo? Dahil ako na dumanas nito, nagsasalita dito, maraming makaririnig sa akin, makaka-relate sa akin, at matutulungan din nila ang kanilang sarili. Gaya ng sinabi ko kanina, sasabihin nila, ay, yung pari nga eh. Huh? Yung pari nga, dumaan noon eh. Okay naman siya ngayon. Ako din magiging okay. Kaya lang, kailangan gayahin ko pala yung ginawa ni Father. Tinulungan niya rin ang kanyang sarili. Yes. Yung nangyari kay Job, happened to me. Na para bang, ano pang saysay ng buhay ko? Maniwala kayo't sa hindi. Nangyari hong sa akin yan. No? Ang isa pa hong palatandaan sa inyo o sa mga mahal nyo sa buhay na medyo nagde-depression na sila, pag hindi na nila ginagawa yung mga dating gusto nilang gawin. Nung time na nagde-depression ako, napabayaan ko lahat ng halaman ko at yung mga alaga akong aso. I don't care. Ay, wala na akong pakialam eh. Di ba? So tingnan ninyo yung mga kasama ninyo sa bahay. When that person stops doing what he loves to do, may something na kailangang tutukan. Okay? In the end, si Job ba naging okay in the end? Yes. Bakit? Nung nangyayari ito sa kanya, kay nino siya lumapit? Sa Panginoon. Iniyak niya lahat to sa Panginoon. Lamentation. Grabe yun. Malalim yun. Lamentation talagang binuhos niya lahat sa Panginoon. And it is also the Lord who healed him. Not only healed him, after what happened to him, the Lord restored everything to Job. Binalik niya lahat ng higit-higit pa kung ano ang nawala sa kanya. Ganon din tayo, mga kapatid. Kaya sa pagpapatuloy ng ating pagdiriwang, never lose hope. Naglakas loob akong i-share yung pangyayari sa akin to tell all of you, no, na may pag-asa. May pag-asa. Kung dumadaan ka din ng ganitong pagsubok ngayon, okay lang yan. Sabi nga dito, lahat tayo dadaan dyan. Ibang-iba lang ang intensity. It's a matter of paano mong haharapin kung dumadaan ka. Sana yung shinare ko sa inyo can help. Kung malimutan ninyo kung ano yon, balikan nyo ito sa St. Peter's Shrine of Leaders, yung page natin sa Facebook. At pagka natulungan kayo, kayo din sana ay tumulong sa iba. Amen? Amen.